morning, guys! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, kagigising lang po namin. Kagigising at kababangon lang po namin. Tapos ayan na ano na po yung oras. Alas 7 pasado. Tapos ayan si Pinsoy. Napit bahay na. Nawala ka agad, kagigising lang. Pinatawag ko kay Crislin. Nakarayo ka lang yung balitaw ba? Di mo talaga inaano yung mga salita ko sa'yo. Nawala ka agad. Ayan, paglalight din pa lang. So, yung bahaw, iniinit ko sana sa rice cooker. Walang kuryente. So, naisipan kong sangagin na lang. Tapos, ayan, yung itlog namin kagabi na binili, hindi namin na ulam. Lulutuin namin ngayon. Yun po yung ulam namin breakfast. Tsaka naglight naman, nagsaing na lang po ako dito sa stove para po madaling maluto. At para sabay-sabay na kami kumain. Nawala ka kaagad. Hindi ka pa nga nakakapagligpit ng tinulugan mo dyan. Magang-maga. Nai-stress mo ako. Kadalawang bisis mag-brown out po guys ngayon. Buti na lang. Nakapupo pa naman ako. Nalaglag naman ako sa inuupuan ko. So, nag-light. Balik na naman po tayo. Kasi malapit na po akong makapag-cash out. Mga ilang points na lang. Kaya sinisiguro ko na pumupo sa pupo para makaka-cash out po tayo. Makaka-cash out po tayo ng 500. Pambili na po ng ulam. Tsaka Milo, gatas. Nawala ka agad. Nawala. Oh my gosh. May bisita. Nahulog yung kutsara. At tsaka makulimlim pa rin yung panahon. Parang uulan na naman. Ulan, ulan. Kaya pag bigpit bida. Ganyan siya doon sa sa kumpostila. Natutulog pa yung iba, siya nandun na sa labas. Doon sa kumpostila kahit ano pa lang mainit na. Tapos wala pong lilim na maanuhan, kundi yung isang bahay lang dyan sa harapan, pero pag umaga, pero pag hapon na lilim, pero pag maaga mainit talaga. So yun, nasa labas na po siya. Nandun na kila madam, nangangapit bahay na siya. Di pa nga tayo nakakaluto. Ganon kasi siya doon sa Tacloban. Nasanay po siya kagigising, nasa labas, nasa kali.
lakad-lakad. Kasi pagising niya, siya na lang mag-isa. Wala na yung daddy niya. Oh my gosh. Kapa. Tatawid, punta doon sa amin. Ay, hindi daw siya pinapapunta doon banda sa amin. Paano? Inaano pa? Tinatawid. Maraming sasakyan dumadaan. Yes? Rumarason lang. Alam daw niyang tumabok. Yan ang nakakaano sa kanya. Rarason lang. Kaya si Papa Bits gustong gusto siya. Kasi marason. Tito Jing niya doon. Sus. Laging nagyayaw-yaw. Kaya sabi ko, sige, uwi ka doon sa sugod. Kaya pala, pinapunta ko dito Mirisi, di ka nakaka-burger. Kasaway ka man. Kaya pala kuno kami pinapunta dito dahil nagbo-burger din sila doon. Tas kagabi, Chicken Joy. Nakasampa na sa mesa yung paa mo para kang si Papa Bits din. Yung paa mo sa mesa nakasaray. Pag ganyang mga style yung paa nasa babaw ng mesa, mga ano yan, sign ng mga tamad. Yung mesa o yung paa nakasaray sa mesa, nakapatong. Maga guys, maingay na tayo. Morning guys. Breakfast tayo. Ayan. Sinangag at saka pritong itlog. Primo na. Yung Father sa Manus Pertimo. Bless us all our for this day gift, which are water receive from thy bounty to bless our Lord David. And in Father sa Manus Pertimo. Kain. Kain tayo guys. Bagay sa sinangag, itlog, kapi. Pure na kapi. Kain tayo. Pero nagsaing pa din ako ng konti. Baka hindi magkasya sa amin yung bahaw. Sinangag. Sa kanila, Chicken Joy. Sa amin, itlog. House May Bangs, ayaw nyo ng spaghetti. Gusto niyang Chicken Joy. Aray nako. Aray ko. Ibalat aton na ano ka ba? Aray nako. Ipagsubanela. Aray nako yung sa amin, sa kanila, aray ko. Sabi ni Pinsoy, aray ko. Huwag tayong gumaya. Aray nako yung sa atin. Kasi, pritong itlog. Aray nako. Aray itlog.
Gigising lang, nawala agad. Ganun na po ang mata. Nagsusurbi. Susurbi na kagad si Pinsoy. Ganun na po ang mata. Hmm. Mm. Tingnan nyo. Nagsasalita pa. Yan si Pinsoy. Hindi nawawalan ng rason. Gigi na sa mga Pero yung module niya, hindi siya nakaka-answer. Mahangin-hangin yung panahon. Mukhang uulan na naman. Pwede man na yung mga tabak. Kukutsarain ko lang muna yung kape ha. Hindi ko muna iinumin dahil mainit. Kasi naalala ko lang po yung may nag-comment. Yung kape daw hindi kinukutsara, iniinom. Paano kung mainit na mainit, guys? Anong mangyayari? Kaya siyempre, dahan-dahanin natin. Sarain. Higupin. Kanon pa? Diri na? Naapura ka gudla pag lalayas. Ikaw. Naluluto na kanon. Hindi nakakanin si Pinsoy kasi nag-aapura na po siyang lumayas. Hindi nakakain mo surala. Ta. Kanin. Ito. Ito na. Yun. May mas mainit pa yung kanin kaysa sa kape. Ito mo. Ito mo yun. Pwede na nating higupin yung kape natin dahil malamig na po. Tapos ayan yung dalawa, naglalaro na sila. Diyan na po. Yung maghuhugas dahil may kawali na hugasan. Yung maghuhugas guys kasi merong kawali yan. Hindi pa kaya ni Christine. Linggo ngayon, bukas Lunes na, umpisa na naman yung natin, mga appointment sa school.
Tapos, bukas October 20, walang pasok sa Tacloban dahil anniversary ng MacArthur Day. Marami pong panoorin sa MacArthur Park. Little Landing po, Little Landing. Yan, Little Landing pala. Aray. Holiday bukas sa Tacloban. Actually, hindi naman po nag-stop yung klase doon sa Leyte. Kahit kadalasan po doon, lumilindol. Dito lang talaga sa Cebu. Mula ng September 30, hindi po klase. Tapos ayan, abutan na po ng sem break kasi next week sem break na. Kaya ayun. Sa November 3 na yung nila. Resume. Pero yung ibang classroom na may mga crack, baka hindi papag-klasihan. Yun nga yung kila Chrislyn room, meron daw crack. Sabi ng teacher. Natatakot po siyang magklase doon sa loob ng room nila. Lalaman na lang po ito pag may klase na kung ano po yung magaganap. Baka dyan sila sa labas, mag-leksyon. Doon naman sa Compostela parang ma-adjust din yung yung pag-klase kasi yung building ng senior high doon sa Compostela, yung taas daw is parang humilig, delikado. So mangyayari diyan po mag-klase yung mga senior high sa secondary eskwelahan doon sa eskwelahan ni Rajin, parang ma-adjust din yung pagklase, parang magiging half lang. Adjustin yung oras. Magkakaroon ng half day lang yung klase. Na yun, mangyayari din, magkakaroon po sila ng klase ng Sabado at Linggo. Yan po yung magaganap. May klase yung Sabado at Linggo. Iwan ko lang dito din sa CIS kung magkaroon. Pero anuhin ngayon yung pag nagkaklase, prioritihin yung mga DLC dahil yung provincial meet ni extend dapat yun ngayong October 27. So yun, nagkaroon naman ng kalamidad, yung lindol. So na-extend po November. Hindi namin alam kung anong pizza sa November. So yung mga kasali talagang mapapagod do sa kapapractice DLC Twiller si Chrislyn. At mabuti na lang po na nakapag-exam pa po sila. Yan po yung ipapasa natin sa Lunes. Hanggang Merkulis po yung Kasi yung hinihintay natin yung kay Pinsoy at saka Sia, wala pang signal. Pero yung kay Sia, sa Lunes na ipapasa yung module. Tapos sabi ng teacher, magchat-chat na lang po siya kung kailan po yung test exam, test paper nila Sia. So yan po yung dahilan po na parang nag-stay muna lang tayo dito sa Sugod dahil maano po yung pabalik-balik. Para hindi mapagod si Papa Bit sa pagdra-drive. Yun.
Tas medyo nakakasave-save po tayo sa pamasahe dahil linalakad lang natin po yung patungo eskwelahan. Sanay na tayo sa kalalakad-lakad. Balik naman po tayo dun sa Compostela kung matapos na po yung mga appointment natin dito sa CIS. Tapos, uwi na kami dito lahat pag November 1. Kasi kung November 2, linggo na yun na araw, magkakandara pa po tayo. Siyempre maghahanda pa tayo para sa pagpasok nila. Mga uniform, yung mga gamit nila dahil nagkalat, may nandoon sa Compostela, may nandito. So ayun, si Jing magiging tahimik na naman, pero kung matuloy magkakaroon din ng kasama si Jing pag mangyari yun, pag na kasi si Piang baka i-transfer dito pagpasok, pero hindi dito sa CIS, doon sa Compostela. Kasi yung papa ni Piang nandyan po sa Mandawi, Cebu, dyan po nagtratrabaho. So napagdesisyonan din na parang transfer si Piang. Kung pwede lang sana na-transfer na ngayon, pero natatakot naman si Rosan kasi yun nga, lumilindol pa dito sa Cebu. Para namang hindi lumilindol doon sa Leyte, na natatakot siya dito magpunta sa Cebu. Pero nahihirapan si Rosan na magbiyahe lang po siyang mag-isa. So bali nandun sila kay Jing. Doon muna matutulog. Kasi plano ng amo ni Paul kumuha din ng unit doon sa sa Compostela. Marami pa namang bakante doon sa subdivision na inaanuhan ni Jing. Na para yun po yung plano. Hindi ko lang alam. Plano pa lang. So magiging taga Cebu naman si Piang, pero doon siya sa Compostela. Hindi po dito. Mabuti yun para may kasama si Jing. Para hindi na tayo mabalisa. Kasi naman din po ako kay Jing doon. Alam mo naman na talagang busy po siya. Hindi naman sabi pa ng iba, wag magpaka-busy, din si Jing sa bahay niya. Parang nakakapagligpit naman si Jing, kaso lang talagang yung oras niya is kapos, ganun. Hindi naman inaasa lang sa akin. Kapos talaga. Sa tingin-tingin ko lang, kapos talaga yung oras niya. Kinakailangan naman po na si Jing mayroong kasama siya doon. Si Papa Bits ayaw naman po niyang nandoon siya, na siya lang mag-isa. Iwan ko sa kanya, gusto niyang kasama pa ako. So ngayon, happy siya kasi nandoon sila, yun. Busog ang tummy ni Papa Bits palagi. Inilabas natin yung nilabhan natin kahapon. Ayan, nagdilim tuloy yung paligid. Pero mahangin naman. Okay lang yan. Despa na. Doon ang daspan doon. At si Pinsoy talaga,
nawala na naman, nawala. Pero nandun yun kila Madam Rose. Ayan. Lumiwanag na guys. Nagpakita rin si Haring Araw. Nagpakita rin si Haring Araw. Nakatambak doon yung yung sinasabi kong basura. Balat ng balat ng niyog. Ewan ko kung anong gagawin dyan. Doon tinambak. Ang tahimik ng paligid. Wala talaga, hindi na si Chichay dito nagtambay sa amin kasi pag natutulog si Chichay dyan sa tapat ng tindahan. At saka yung nagtatanong yung tindahan kung may laman pa, yung laman dyan, inano po namin, kinonsumo na lang, kinonsumo. Kasi yung tindahan ko, yung laman naman talaga pang araw-araw na konsumo. So, kung walang bibili, kami po yung nagkukonsumo. Meron naman pong bumibili, paminsan-minsan, pinabibili. Wala naman masyado pong bumibili dito sa akin kasi yung iba nag-i-stock. Tapos, yung customer ko na masugid na customer, yung nandyan, wala na. Umalis na yan. Wala nang bahay dyan. Giniba. Kasi pinaalis na po ng may-ari dyan sa lupa na yan. Tas iwan ko dito, hindi pa naman binabakuran. Yun po yung hinihintay ko na magbakod sila para malaman namin po kung ano kalaki yung road right of way namin. Pero itong makukuha talaga itong puno ng niyog. Makukuha po ito pag magkaroon na ng kung magbakod na dito. Kukunin yan siyempre kasi makakasagabal sa pagdaan namin. Iwan ko lang itong isang niyog. Ayan, isang puno dyan. Kasi hanggang doon lang naman yung yung tapat sa poste ni Jing, yung yung pumutok. Pagdapitan ayam. Ano to? May pumutok. Kumadtuan ng nasukod pagulan ayam. Tapos bumutuban sunog niya. Sa tapat ng poste ni Jing, yun lang po yung kahaba galing doon sa highway o sa kalsada. Hindi natin masasabi na highway kasi yung highway nandoon pa sa labas. Medyo pahaba lang ang lupa na to, pahaba. Di ko alam kung ilang square meter dito sa harap. Siguro yung road right of way, yung para lang sa amin. Dito lang sa amin yata. Hanggang dyan. Dyan po. Dito lang sa poste ni Jing. Dito, ayan, dyan lang. Pag ganun. Iwan ko lang kung kasi ito po yung magiging road right of way namin. Siguro ganyan lang ka distansya dyan sa upuan sa misa kaluwag. So bali yung magiging space namin dito na lang. Tas ito pag nagbakod mapupunta sa loob.
yung mangga mapupunta doon sa kanila. Kung hindi kunin, kasi parang delikado naman yung mangga sa tapat ng bahay kasi mababaw lang yung ugat. Pag tumubo yan, yung ugat mababaw lang bumaon sa lupa. Doon nga sa dinadaanan namin na puro mangga. Pag malakas yung ulan, hangin, yan nabubuwal. Maraming nabuwal na po na mangga doon sa malapit sa highway. Kasi mababaw lang yung yung kapit ng ugat sa lupa. Yan si Brownie. Ang laki at ang taas ni Brownie. Yung kapatid niya nandyan kila Madam Rose. Maliit lang siya, tapos parang basta mas mataas si Brownie at saka mas malaki. Sasabihin yung kawawa si Brownie pag naiiwan, hindi oy. Marami yung bahay. Ang swerte-swerte nga ni Brownie. Pero si Chiche talaga wala na, hindi na nagpakita sa akin. Sabi ni Pinsoy nandoon lang sa nandoon lang sa may kalsada, doon kila Madam, tas doon sa merong bagong lipat na na pamilya doon sa tapat ng may sapa. Parang naisip siguro ni Chichay na kakargahin ko din siya, dadalhin. Uy, Ginoo ko. Hindi pwede. Kasi nakita nila nang dalhin namin si Shaira. Baka inisip ni Chichay nga, ganun din. Bitbitin ko siya. Hapon na naman guys, galing po ako doon sa labas. May nakita po akong saging na tinitinda. Tag 30 po yung kilo, bali bumili tayo ng 3 kilo. So, ayan. Medyo hinog na yung iba hilaw pa. So, sinaing ko po yung medyo hilaw. Tsaka bumili po tayo ng ginamos with sili. Humingi tayo. Yan po yung sinasaing natin na saging. Ito po yung panananghalian natin. Dahil hindi pa tayo nagtanghali. Yung mga bata doon sa kapitbahay po nanghali. Nagkikain po sila doon kila Chandria. Kasi kinuha nga sila dito ng anak ni Chandria. Tapos doon sila naabutan ng tanghalian. Pagkatapos dito kumain ng umagahan, mga ilang minuto, tinawag sila, naligo, pinapunta doon. Tapos yun. Kaya pala hindi umuwi ng tanghali dahil kumakain na pala sila. Sinindan pa ko ng picture ng mama. Kumakain sila. Sabi ng nanay, nagkaroon daw ko noon ng bagong kapatid si Joaquin. Kumakain na sila. So yung kanin na sinaing ko kanina umaga para sa tanghalian, sana hindi nagalaw. Tapos hindi naman tayo kumain kanilang umaga, hindi din tayo na nanghalian. So yun, parang natakam tayo pagkakita sa saging. Nagluto po tayo. Isasawsaw natin sa ginamos. Wala po tayong kalamansi. Yung suka namin is maasim na, yun po yung gagamitin natin. Oh, medyo tipid kami dito guys, kaysa sa Compostela. Saka mayroon pa akong timplahin para bukas ng umaga. Tapos mayroon pa ditong 3 itlog naman para ulam naman ng 2 mamayang gabi. Tapos pinapak na nila po yung Malis lang ako saglit, nawala yung gatas at saka Milo. Pinapak na nila. Ginawang snack ng 2. So ayun, bumalik na naman sa kapitbahay. Naglalaro na naman.
Habang hinihintay natin maluto yung saging, magtupi muna tayo ng mga nilabhan. Tupi habang nagkape tayo guys. Ayan. Kasi parang nakakaramdam po ako ng gutom. Hindi ko naman gusto pang kumain ng kanin. Kasi yung iniisip ko yung saging. Naglalaway na po ako. Sa iniisip ko na kumain ng saging na isasawsaw sa ginamos or lawlaw. Init. Kapihan muna natin, kapihan. Tapos ayan yung tupiin natin. Yan. Tupiin. Yung nilabhang ko kahapon. Mamaya na po ako magsa-sounds. Kasi nag-sounds lang po ako kanina. Trinayin natin naman tayo yung mag-sounds. Masarap yung saging na sinaing na medyo hinog pa. Hinog pa lang. Ayan, nabubulol na po tayo guys. Nabubulol na po tayo. Tapos yung hinuban namin kanina, linabhan ko kaagad. Yun lang naman talaga yung technique. Kung marunong lang yung technique. Kada hubad, laba. Para hindi po dumami yung labahan. Hindi yung shoot lang ng shoot doon sa laundry basket. So, ngayon, doon sa Compostela, yung tagalaba, si Christian. Kasi hindi po pwedeng hindi sila maglaba kasi wala silang isusuot. Sabi nga ni Mama Walin, natututo nang maglaba. Matututo kasi walang isusuot. Matututo lang talaga. Libre naman si Jing. At saka wala din po akong problema na labahan habang nandito po tayo sa sugod. Yan po yung mabuti. Kung konti lang yung sinusuot, matututo talaga maglaba. Kaysa marami, kasi marami pang susuotin. So, tambak lang yung labahan. So, bukas ng hapon, bumalik kami doon na sa Compostela kasi nagtatanong na si Jing kung kailan ako uuwi doon. Sabi ko kanina kay Papa Bits, bukas na ng hapon kasi magpupunta pa ako sa eskwelahan dahil bukas yung pasa nga kay Sia. Yung kay Pinsoy talaga, nahuli yung update ng teacher niya kung kailan. Siguro baka mga Merkulis makabalik din po ako dito. Kasi yung test paper nila Chrislyn sa Merkulis po yung pagpas. Lapit na po siyang maluto. Tapos yung hinog, bukas, prepretuhin ko para po meron po kaming pang-almusal. Meron naman po kami ditong mantika. Magpriprito tayo para bukas. Ano na tayo ng lawlaw? Lawlaw guys. Talagyan natin ng sili. Yan, tag-10 piso yung balot. Tapos kukuhain natin yung sanaw para hindi maparat. Yung sanaw ng lawlaw. Isa lang muna kasi baka hindi kayanan ng maanghang yung dalawa. Baka hindi kayanin yung anghang. Tapos suka na maasim.
Sayang wala akong sibuyas dito. Asim guys. Asim. Tapos, try natin itong sili dahil maanghang na maanghang daw ito. Dahil yung maliit. Yan, maliit na sili. Dalawa lang. Tikman. Yan. Goods na, goods. Saktong-sakto lang. Yan, hinain na natin yung yung saging. Para po lumamig. Yan, luto na guys. Mauubos na ni Chrislyn yung yung lawlaw. Yan po yung hapunan namin guys. Saging lawlaw. Si Pinsoy naliligo kasi nagkadumi. Ang sarap. Sige, yan. Saging yung panyapon. Yan ang tunay na nasa bukid. Nasa probinsya. Lawlaw saging. Dinadapaan pa ni Pinsoy. Dinadapaan pa yung lawlaw. Midnight snack na namin yung yung itlog mamaya. Kasi yung oras, pa lang. 6:00. Maglalaro pa naman sila. Saktong-sakto lang yan. Tapos may dapa kami. Meron pa kaming preprituhin na saging bukas ng umaga. So ayan guys, kakain muna kami ng saging. Bye-bye muna. Thank you for watching guys. Yan, nakuha pa si Pinsoy. Takbi dalinukot, magsasarang. Naapak-apakan mo. Manghang. Paring tubig, soy. Manghang. Bye-bye guys. Bye-bye. Pabul guys, tingnan nyo kung paano kainin ni Pinsoy yung saging. Nihiwa-hiwa. Akala ko hindi nila kakayanin yung anghang ng lawlaw. Okay naman. Sige, fight. So, tubig. Okay. Wow! Bukat na taktingan. Tungod na. Anong yung ulam yung kanina doon kay Kwan, Tulawaking? Baka na lor. Baka baboy. Baka tuti. Sige na, duwa na. Baka baboy. Nasingiwak ng baboy. Karni nga ni. May wala ka na kung baboy. Yung baka. Mami, tingnan niyo si Pinsoy. Wala nang kinakain. Saging na lang.
Magpadala ka. Sige, sabihin mo dyan. Kasi nanonood yung mami mo. Wow! Swak! Swak na swak! Pero tapos pa lang yan pagalitan. Tingnan nyo, parang wala lang. Siguro, tanggalin natin yung ulo ni Pinsoy, tapos ilagay natin doon sa taas muna. Yung katawan muna ni Pinsoy, yung paggalaw-galawin, yung walang ulo muna. Ano? Ha? Tanggalin yung ulo mo. Bye-bye ulit, guys. Bye-bye. Pasensya na po kayo. Bye-bye po. Ano lang yan natin? Advertisement.